7.8 magnitude killer earthquake ang yumanig sa malaking bahagi ng Hilaga at Gitnang Luzon noong July 16, 1990. Naitala ang epicentro ng lindol sa Rizal, Nueva Ecija, 36 minuto pasado alas 4 ng hapon. Ang kumilos at nag-trigger ng earthquake ay yung Digdig Fault segment ng Philippine Fault Zone. Ang pagkilos niya ay pahalang or horizontal. At yung pagkilos niya na horizontal ay may pinakamalayo around 5.6 meters in distance yung pinakamahabang kilos. At dahil dito, yung lakas ng pag-uga ay intensity 8 sa epicentro ng lindol, doon sa Rizal, Nueva Ecija hanggang ilang bahagi ng Luzon tulad ng Baguio, of course, Nueva Ecija, parts of Pangasinan, La Union. At kung intensity 8 ang pag-uusapan, yun yung pag-uga na hindi nakakatayo ang mga tao. 45 segundo lamang ang kinailangan ng lindol para sirain ang humigit kumulang sa 15 bilyong piso ng ari-arian at kumitil sa mahigit kumulang 1,283 katao. Pinakaapektado ng lindol ang Baguio City kung saan maraming government at commercial buildings, hotels at tahanan ang gumuho. Dito tinatayang nasa 1,000 ang nasawi. Hindi rin nakaligtas ang probinsya ng La Union, Pangasinan, Dagupan at Tarlac. 5 munisipalidad sa probinsya ng La Union ang nadamay, kabilang ang Agoo, Aringay, Caba, Santo Tomas at Tubao. 2,387 pamilya naman ang inilikas mula sa Barangay Alaska at Barangay Santo Rosario West sa munisipalidad ng Aringay dahil sa panganib na dulot ng soil liquefaction. Kapag mayroong paglindol at may fault na kumilos at malakihan yung pagkilos ng fault, ang una talagang panganib ay yung pagbitak ng lupa or ground rupture. Ang pagkilos ng fault, posible rin walang pagbitak. Pero basta kumilos yung fault, magpapakawala ito ng enerhiya at mararamdaman natin as ground shaking. No? Habang malakas ang pag-uga ng lupa, maraming pwedeng mangyari. Sa matatarik na lugar tulad sa Cordillera, sa Baguio area, Benguet area, maraming bumagsak na mga lupain landslide. Pero doon sa patag at malambot ang lupa, mabuhangin o di kaya ay silt na maraming tubig, yung dating solido na layer ng buhangin na tubig, nung lumilindol ay parang naging likido, parang naging liquid. Kaya ang dating ng pag-uga ng lupa, ang epekto parang naging kumunoy ng lupa. Kaya nga tinawag na liquefaction mula sa salitang liquid. No? Parang nagiging parang liquid yung lupain habang lumilindol. At ang epekto nito, yung dating mga espasyo sa pagitan ng mga buhangin, kung ang aking dalawang kamao ay butil ng buhangin, yung pagitan niya ay meron tubig. So habang gumagalaw yung lupain, yung mga buhangin, yung tubig sa gitna nito ay nakakaramdam ng mataas na pressure. Kapag pwedeng lumusot pa ibabaw, lalabas yung tubig, magkakaroon ng fountain ng tubig na may kasamang buhangin. Ang lugar na pwedeng ma-liquefy o magkaroon ng liquefaction habang lumilindol ng malakas ay yung lugar na mabuhangin at mababaw ang water table. Ano ba yung mga lugar na yon? Siyempre, ito yung mga madalas bahain. Nagdedeposito ng tubig at buhangin. At kung flat yan at mababa na ang elevation, posibleng magkaroon ng liquefaction kapag lumindol. Ang iniwan sa ating aral ng nagdaang kalamidad sana ang gumising sa natutulog nating kahandaan at pagiging alerto sa mga hindi inaasahang sakuna. Maraming dapat matutunan sa 1990 earthquake. Unang-una, kapag sobrang lakas ng pagyanig, tulad ng intensity 8 na shaking, yung mga mahihina na mga bahay, mga gusali, mahina dahil unang-una, luma na, siguro may mga sira na, o di kaya hindi maganda ang pagkadisenyo, o di kaya yung materials na ginamit ay hindi standard, o di kaya yung workmanship ay may parte na hindi maayos, ay posibleng bumagsak ang building. Pangalawa,
yung epekto ng liquefaction, no? Na dapat ito ay kinukonsidera din sa pagdidisenyo at pagtatayo ng mga bahay upang ito ay hindi lumubog. So, yung 1990 Luzon earthquake, wala tayong masyadong ideya kung anong mangyayari sa isang lugar kung nasa lanta ito ng malakas na pagyanig. Pero sa ngayon, pwede na nating ma-imagine, pwede na nating makita anong mangyayari sa isang lugar, sa isang bayan, sa isang syudad, sa isang probinsya, bago pa mangyari yung lindol. Kasi ina-anticipate na natin. At kung alam natin yung posibleng mangyari, mas mapapaghandaan natin ito. Binigyan na tayo ng kapangyarihan sa ating utak, no? Para mag-imagine. Binibigyan din tayo ng kapangyarihan with our time and siguro effort ng bawat isa na mapaghandaan ito. Yung malalakas na lindol. At ang paghahanda dapat sa sakuna o disaster ay dapat scenario-based. Hindi ka pwedeng maghanda in a very general term. Mapabagyo man yan, o mapabaha, mapasunami, storm surge. Anong senaryo ang pinapaganda mo? Kasi baka akalain ng mga local government na handa kami sa lindol, pero ang liit pa lang ng lindol na pinapaganda nila. Hindi yung pinakamalaki. 26 na taon na ang lumipas pero bakas pa rin sa alaala ng marami ang dinulot ng pinakamalakas na lindol noong dekada 90. Ngunit hindi nawa ito mapunta sa wala.